Palayasin ang mga Amerikano. Isara ang kanilang mga base. Kami na ang magtatanggol sa aming sarili. Kakaiba pakinggan, parang mga pangarap ni Vladimir Putin. Pero ito'y totoong sinabi ng presidente ng Pransya na si Charles de Gaulle na minsang nagpasya na ang NATO ay parang lubid sa leeg ng Pransya, hindi proteksyon. Ngayon, habang ang Ukraine ay binibigyan lang ng pangakong seguridad kaysa totoong pagsali sa NATO at si Donald Trump ay nagbabanta na gawing inutil ang NATO. Kailangan nating agarang alalahanin ang leksyon ng Pransya noong 1966 kung paano nagawang umalis ng Pransya sa military bloc ng NATO habang nananatiling kaalyado nito. Bakit nagpasya ang Paris na hindi isakripisyo ng mga Amerikano ang New York para sa Paris? At ganun din, hindi nila isasakripisyo ang Washington para sa Kyiv. At ang pinakamahalaga, kaya ba ni Donald Trump ngayon na baliktarin ang ginawa ni de Gaulle na formal na manatili sa NATO pero bawiin ang kanyang mga tropa at iwanang walang depensa ang Europa? Tara't himayin natin ang paksang ito dahil ito ay isang kawili-wiling kwento ng paglabas ng Pransya mula sa NATO na maaaring makatulong sa atin ngayon na maunawaan ang realidad ng kasalukuyang panahon. Ako, si Alexi Pechi. Bago natin talakayin ang paksa, mag-subscribe muna kayo sa channel na ito. Mag-like at mag-comment sa episode na ito. Paki-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Kaya bumalik tayo sa taong 1966 kasagsagan ng Cold War at punong-puno ng mga base militar ng Amerika ang Europa. Dito, kumilos si Charles de Gaulle na nagdulot ng sabayang atake sa puso ng White House. Sumulat siya ng liham sa Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika, si Lyndon Johnson. Simple lang ang punto. Ibinabalik ng Pransya ang buong soberanya nito. Lahat ng dayuhang sundalo ay kailangang umalis sa lupaing Pranses at higit pa. Isang sipi mula sa nota ng pamahalaang Pranses noong Marso 1966 sipi. Para sa Pransya, hindi nakatwiran ang mga pagbabagong pandaigdig sa mga hakbanging militar mula nang mabuo ang alyansa. At dito, makikita natin si de Gaulle. Hindi lang siya umalis sa usapan, pinalayas pa niya ang NATO headquarters mula Paris. Oo. Yung mismong punong tanggapan ng NATO na ngayon ay nasa Brussels kung saan nakaupo ang mga general. Dati ay nasa Pransya. Walang pakialam si de Gaulle sa diplomatikong etiketa. Alam mo, binigyan lang niya ng 1 taon ang mga kaalyado para mag-empake at sinabi niya na sa loob ng 1 taon, kailangan ninyong lisanin ang Pransya. Naging hysterical ang reaksyon ng Estados Unidos at tinanong noon ni Dean Rusk, kalihim ng Estado ng Amerika, si de Gaulle ng isang maalamat at mapanirang tanong. Sipi, ang utos mo na paalisin ang mga sundalong Amerikano, kasama ba roon ang mga sundalong nakahimlay sa mga libingan sa Normandy? Ito ay tungkol sa paglapag ng mga alyado sa Normandy noong ikalawang digmaang pandaigdig na talagang malaki ang epekto. Hindi natinag si de Gaulle at sinabi niyang lalabas pa rin ang Pransya sa NATO. Bakit niya ito ginawa? Ito ang susi para maunawaan ang relasyon ngayon ng kanluran at Ukraine. Makinig kayong mabuti. Sinabi noon ni Charles de Gaulle na ang NATO ay kasangkapan ng pagpapasunod ng Estados Unidos. Sa pinagsamang pamumuno, ang sundalong Pranses ay sumusunod sa Amerikanong general at ang general ay direktang sumusunod sa presidente ng Estados Unidos. Ayon kay de Gaulle, at sinabi niya ito, quote, hindi mawawalan ng karapatan ang Pransya na pamahalaan ang sarili nitong puwersa. Ayon sa kanya, Artikulo 5 ukol sa kolektibong seguridad. Siyempre maganda yon, pero ang pindutan ng nukleyar na maleta na nasa bulsa ko ay mas maganda. Kagiliw-giliw na ang Pransya ay umalis sa militar na estruktura ng NATO, ngunit nanatili pa ring kalahok sa politikal na kasunduan ng alyansa. Ibig sabihin, parang sinasabi ng mga Pranses na tutulong sila sa mga kaalyado sa ikatlong digmaang pandaigdig. Pero sa panahon lang ng kapayapaan. Huwag ninyong diktahan kung saan ilalagay ang aming tangke at ilan ang sundalo sa hukbo namin. Pagkatapos nito, hindi nagkawatak-watak ang Pransya. Sa halip, ito lang ang bansang kinilala at iginalang ng Moscow at Washington sa Europa. At bakit? Oo, dahil nagkaroon ng sandatang nukleyar ang Pranses. Pagsapit ng ika-21 siglo sa panahon ni Sarkozy, tahimik silang bumalik sa NATO na parang walang nangyari. Subukan nating ilapat ito sa 2025 at Ukraine. Sabi ng NATO, hindi pa namin kayo tatanggapin para hindi magalit si Putin o Trump. Kumbaga, tandaan ninyo,
Halos kapareho raw ng Artikulo 5 ng NATO ang mga garantiya ng seguridad. Siguradong gagana, kaya tanggapin at matuwa na lang kayo. Alam niyo ba kung bakit? Noong panahon niya, umalis si De Gaulle sa pamumuno ng NATO dahil hindi siya naniwala sa mga garantiya ng seguridad na ipinapangako sa atin ngayon. Noong dekada 60, nagkaroon ng kakayahan ang Union of Soviet Socialist Republics na maglunsad ng nuclear strike sa teritoryo ng Estados Unidos ng Amerika. Nagtanong si Charles de Gaulle ng makatuwirang tanong sa mga Amerikano na dapat ding itanong ngayon ng bawat Ukrainian kay Trump. Ganito ang tanong, handa ba kayong ipagpalit ang New York sa Paris? Hindi niya nakuha ang sagot. Mas tama, malinaw naman ang sagot, syempre hindi. Dahil dito, gumawa ang Pransya ng sarili nilang konsepto ng lakas puwersa o sariling sandatang nuklear. Matibay talaga ang lohika ng Paris noon, parang bakal at semento. Dapat malaman ng Unyong Sobyet na ang pag-atake sa Pransya ay magdudulot ng malaking pinsala, kahit hindi makialam ang Estados Unidos. Sipi mula sa doktrinang militar ng Pransya noon, ang pagpigil sa banta ay dapat pambansa. Hindi ibinabahagi kanino man ang sandatang nuklear. Tingnan ninyo ang nangyayari ngayon. Iminumungkahi sa Ukraine ang mga bilateral na garantiya sa seguridad. Pero ayon sa kasaysayan ng Pransya, hindi gumagana ang mga garantiya na walang sariling lakas. Umalis ang Pransya sa ilalim ng payong ng Estados Unidos ng Amerika dahil butas ito at nagtayo ang Pransya ng sarili nitong payong nuklear, pati na rin ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos umalis, hindi bumagsak ang estruktura ng NATO, bagkus, lalo pa itong umangat. Bakit? Dahil kinailangan nilang gawin ang lahat ng mag-isa. Ibig sabihin, inamin nila ang katotohanan na kailangan nilang umasa sa sarili nilang lakas. Sige, daanan na lang natin ang mga bagay-bagay. Gumawa ang mga Pranses ng Mirage at Rafale fighter jets para hindi umasa sa F-16 ng Amerika. Nagpaunlad din sila ng nuclear energy at navy para hindi umasa sa Briton at Amerikano. Napanatili nila ang independiyenteng panlabas na pulisya. Kung ilalapat natin ito sa realidad ng Ukraine at kung ilalapat natin ito sa mga taon, anumang garantiya na walang pagpapanumbalik ng sariling military-industrial complex at maaring pagbabalik sa usapin ng strategic deterrence. Isa itong katang-isip, hindi ito tunay na mga garantiya. Pinatunayan noon ni De Gaulle na iginagalang lang ng mga kaalyado ang kayang sabihan sila ng bahala kayo at manatiling buhay. Ulitin ko, hindi kalaban kundi kaalyado ang nirerespeto ang taong kayang sabihan sila ng bahala kayo at manatiling okay. Pero syempre, may kabaligtaran din ang kwentong ito. Nakakabahala talaga ang balita at naiintindihan ko na maraming napapagod dahil sa dami ng impormasyon. Namumuhay tayo sa ilalim ng tuloy-tuloy na stress. At normal lang na mapagod tayo dito. Sa totoo lang, kung nararamdaman mong nasa sukdulan ka na parang naubos na ang baterya mo at wala nang nagpapasaya sa'yo, may rekomendasyon ako para sa'yo. Ito ay isang YouTube channel. Ang channel ni Bobby Rapsay ay tungkol sa isang mahusay na psychologist na nagpapaliwanag ng mahihirap na prosesong psikolohikal gamit ang simpleng salita at mga halimbawa mula sa balita. At ipinapaliwanag niya kung ano ang nangyayari sa atin. May episode siya tungkol sa kung bakit tayo napapagod kahit walang trabaho at paano ito malalampasan. Nasa video description ang link ng YouTube channel ni Bobby Rapsay. Kaya bisitahin, mag-subscribe at panoorin ang mga latest episode. Sobrang kapaki-pakinabang ang mga ito. Alam mo yun, para maayos ang pag-iisip. Sige, magpapatuloy tayo. At itong kabilang panig ng medalya ay talagang kinakatakutan ng Europa. Kanina lang, pinag-usapan natin kung paano umalis ang Pransya sa NATO para maging mas malakas. Pero isipin natin kung gagawin din ng Estados Unidos ang pareho, pero para talikuran ang Europa. Matagal nang humahanga si Donald Trump sa ideya ng soberanya. Maaaring gamitin ni Donald Trump ang scheme ni Charles de Gaulle laban sa Europa. Isang ironic na tadhana. Paano ito mangyayari? Ayon sa Artikulo 13 ng North Atlantic Treaty, pwedeng umalis ang isang bansa sa alyansa 1 taon matapos mag-abiso sa lahat ng kaalyado. Pero hindi na kailangan ni Trump na legal na umalis sa NATO. Sapat na sa kanya na gawin ang ginawa ng Paris noong 1966. Una, bawiin ang mga Amerikanong opisyal mula sa Integrated Command sa Europa. Pangalawa, i-pull out ang mga tropa mula sa mga base sa Germany at Poland, halimbawa. At pangatlo, ipahayag na mananatili ang Estados Unidos sa political alliance pero makikidigma para sa tinatawag na Estonia o kahit France lang kung, halimbawa, gugustuhin ng Kongreso ng Estados Unidos ng Amerika.
Ibig sabihin, kasali pa rin sila sa alyansa sa papel, pero hindi na talaga. At hindi lang ito mga pantasya. Ayon sa politiko, may plano si Trump na ilagay ang NATO sa sleeping mode, sabi ng isang eksperto na malapit kay Donald Trump. Hindi natin tungkulin maging pulis ng mundo. Kung gusto ng Europa ng proteksyon, dapat silang magbayad at magtanggol ng sarili. Salamin ito ng pulisya ni Charles de Gaulle. Kung ang Pransya ay umaalis noon para protektahan ang sarili nila, ang Estados Unidos naman ay maaaring umalis para hindi na magprotekta ng kahit sino. Dito, ang Europa ay nahulog sa bitag na sila rin ang gumawa sa loob ng 60 taon. Ipapaliwanag ko ang ibig sabihin ng umalis si Charles de Gaulle. Ang iba pang mga Europeo, lalo na ang mga Aleman, ay mas piniling manatili sa ilalim ng mainit na pakpak ng Amerika kaysa magtayo ng sarili nilang hukbong Europeo. Isinuko nila ang soberanya kapalit ng kaginhawaan. Ngayon, habang ang nakaupo sa White House ay isang tao na pera ang binibilang at hindi mga halaga, lumalabas na may problema ang Alemanya sa kanilang hukbo at ang Britanya naman ay nabawasan na sa pinakamababa ang kanilang hukbong dagat. Ang mga Polako nitong nakaraang 4 na taon ay mabilisang pinalalakas ang kanilang hukbo at ang tanging hukbo sa Europa na kayang makipaglaban ay ang sa Ukraine na hindi naman tinatanggap sa NATO. Ang Pransya, sa totoo lang, ay bumalik sa mga estruktura ng militar ng NATO noong panahon ni Nicolas Sarkozy, noong 2009 at marami sa mga galista sa Pransya ay itinuturing pa rin itong isang uri ng pagtataksil. Tama si Charles de Gaulle, gaya ng ipinakita ng kasaysayan. Ngayon, umaasa ka sa Washington, pero bukas, maaaring piliin nito ang isolationism o, sana hindi, makipagtulungan pa sa kalaban mo. At kaya, sige, buo din natin. Ang kasaysayan ng pag-alis ng Pransya sa military structure ng NATO ay hindi lang basta kasaysayan. Oo, hindi lang ito basta mga archive at kung ano-ano pa. Isa itong gabay sa kung paano mabuhay sa mundo kung saan, sa kasamaang palad, mas mura pa ang lagda ng mga presidente sa papel kaysa sa tinta. Patunay dyan ang Budapest Memorandum. Una sa lahat, pinatunayan ng Pransya na ang pagiging miyembro ng NATO ay hindi nangangahulugan ng seguridad. Ang seguridad ay ang pagkakaroon ng sariling teknolohiya, sariling armas, at pampulitikang kagustuhan na gamitin ang mga armas na ito nang hindi kinokonsulta ang Washington. Para sa Ukraine, senyales ito na walang garantisadong seguridad kahit super-duper gaya ng Artikulo 5 ng NATO na papalit sa programang pangmisil. Matatag na ekonomiya, sariling sandatahang lakas, 8BP. Pangalawa, ang gintong aksyon sa NATO ay laging nasa kamay ng hindi natatakot na maging masamang tao. Ito ang isang kawili-wiling sandali. Noong panahon niya, labis na kinamuhian si de Gaulle sa White House at ng mga Amerikano. At tinawag pa siyang walang utang na loob tulad ni Zelensky. Ngayon, totoo ring sinasabi kay Charles de Gaulle na wala siyang utang na loob at hindi niya pinasasalamatan ang tulong ng mga Amerikano, pero hindi ito pinapansin ni de Gaulle. Ngayon, sinusubukan ng Ukraine maging mabuting kaalyado, nakikipagkasundo at pumapayag sa kompromiso. Baka panahon na para tularan ang estilong Pranses at magtakda ng sarili nating kondisyon. Gaya ng, pakinggan ninyo, hindi ba kami papayagang sumali sa NATO? Di ba kapag-isipan namin na ibalik ang aming nuclear status? Hindi namin sinasabi na gagawin namin yon, pero baka pag-isipan. Siguradong aaprubahan ni Charles de Gaulle ang hakbang na ito. Pangatlo, may banta na baka gawin ng Estados Unidos ng Amerika ang ganitong kalokohan at iwanan ang NATO na formal na organisasyon pero walang sundalo. Ngayon, totoo na, di gaya dati. Ayaw ni Trump maging pandaigdigang pulis. Ayon sa kanyang pambansang seguridad na estratehiya, kung aalis ang mga Amerikano mula sa Europa, tulad ng ginawa noon ni de Gaulle nang pinalayas niya sila mula sa Pransya, pasensya na, pero para sa kontinente ng Europa. Tapos na, syempre, maliban na lang kung magkaisa sila sa iisang puwersa na marunong makipaglaban sa Russia ngayon sa paligid ng Ukraine. Mga kaibigan, paikot-ikot ang kasaysayan. Noong 1966 at 2021, sinabi ng Pransya, kami na lang ang mag-aalaga sa sarili namin. Siguro dapat na ring sabihin ng buong Europa, kami na lang, kailangan naming alagaan ang sarili namin, lalo na para sa Ukraine. Sa wakas, kailangan na talagang sabihin ito at hindi palaging umasa lang sa mga kaalyado. Mga kaibigan, isulat ninyo ang inyong opinyon tungkol sa mga analogy na ito sa mga komento sa ilalim ng video na ito.
at sabihin ninyo kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa kasaysayan ng pag-alis ng Pransya sa NATO. At kung may nakikita ba kayong mga historical na pagkakatulad sa kasalukuyan? Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, hinihiling ko na suportahan ninyo ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang muna, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.